Sa kahabaan ng kalsadang ito sa Coronadal City, may natatagong kwento ng kabayanihan. Sa tapat nito, nakatira ang isang bayani. Mayong buntag, magpakauntag iro, mais o kanang dog food among ginahalo, isda. Tapos usahay manok. Si Gemma, 7 taon na walang sawang kinakalinga ang 20 aso't pusa. Karamihan sa kanila, rescued dogs at cats. First po namin na-rescue, ma'am, bali pusa po lahat halos yung na-rescue namin, 2016 po. And then sumunod na lang po yung mga aso. Nung may nasasagasaan na dyan, pinupulot po namin para po, kasi yung iba po ginagawa pong pagkain pag hindi po namin nakuha. 2 taon nang inaalagaan ni Gemma si Lucky. Na-rescue nga daw niya ito noong 2021, biktima ng hit and run ng aso. Si Lucky po, 2 months old yata, nabundol siya noon last year. Po dito sa harapan mismo namin, ma'am. Tapos, hindi ko po alam na may nabundol, na kasi maliit pa siya noon. Pinulot ko po si Lucky sa may kanal na po. Kinuha ko pa siya doon sa kanal. Luckily po, naging lucky din siya, nabuhay din po siya. Sa tindi ng pagkakasagasa kay Lucky, nabulag na ang mga mata nito. Ito yung part na ito, yun ang damage. Kasi noon, malambot po dito noon niya. Lucky, oo. Naging madaliman ang paligid ni Lucky. Nabigyan naman siya ng liwanag ng pagmamahal ni Gemma. Lucky, Ari na din tinapay, ari diri, Lucky, ari diri, ari, Pero ang pinakamalapit sa kanyang puso ay si Maymay. Bugat na siya, buyag. Buyag na siya. Nitong Oktubre lang, na-rescue niya si Maymay sa kalsada. Biktima rin ng hit and run. Nabali ang 2 paa ni Maymay, kaya hirap itong maglakad. Bukod pa doon, may nakita ring mga sugat at mga garapata sa katawan ni Maymay. Si Maymay po, latest ko lang po siya na rescue, ma'am. Bali, na-rescue ko siya noong October 24. Yung na-rescue ko po siya that day, tapos kinabukasan po, nung niligo ko siya, kailangan na siyang maligo kasi po, yung may mga uod na ako nakikita dito sa balahibo niya. Hindi po namin in-expect po na nasa second layer na pala ng skin yung magot. Pag hindi ko po siya nakuha noon, sigurado po hindi na siya buhay ngayon. Kay mama, Sa kabila ng kapansanan ni Maymay, hindi napapagod si Gemma na alagaan siya. talagang mahirap kay Maymay, lalo na po kay Maymay kasi hindi po siya nakakalakad. Kapag ka nililiguan siya, binibitbit ko po siya papunta doon sa palanggana para po maligo. Sa tuwing aalagaan niya si Maymay, may kasiyahan daw siyang nararamdaman. Yung smile po ni Maymay, yung tingin niya sa'yo, yung overwhelmed na pagmamahal niya kasi na-rescue ko siya, yun po ang hindi kayang bayaran. Kwento sa amin ni Gemma, malalim ang dahilan niya sa pag-rescue ng mga aso at pusa. Sa totoo lang daw, siya ang na-rescue ng mga ito nang dumaan siya sa matinding lungkot nang mamatay ang kanyang asawa. Nung namatay si Mr. ko nung last year lang, isa po sila sa naging stress reliever ko po. Kasi palagi lang ako nung nagkukulong sa kwarto. Tapos sila, nakakalaro ko sila. Tapos sila sa naging daan po na naging, yun, nawawala po yung stress mo. Makikita mo na nakasmile sila, na mahal ka nila. Kaya naman, binabalik lang niya ang tulong na binigay sa kanya. Sakay ng kanyang motor, binabaybay niya ang kalsadang ito para mag-rescue. Dahil sa kanyang tulong sa mga hayop, napansin ng local government unit ng Coronadal City ang kanyang kabayanihan. Super happy po ako na na-recognize ako ng city ng Coronadal na nagre-rescue ako ng aso o nag-aalaga. Nagsisave ako dito sa daan. Super happy po ako. Kaya bilang pamasko kay Gemma, nagbigay tayo ng konting tulong pinansyal na makakatulong sa kanyang rescued animal.
Walang hanggang pagmamahal at malasakit ang handang ibigay sa piniling tumulong sa mga aso at pusa na nangangailangan. Simple man ang tingin sa kanila ng ilan, para kay Gemma, hindi lang pagmamahal ang kayang isukli ng kanyang mga alaga, kundi walang hanggang kasiyahan ng puso.